Praise. Lakas. So yan, magandang umaga po sa bawat isa. Hindi ako mapag-concentrate doon, ang bango ng ulam. Pero yun, let's pray muna. Our Heavenly Father, we come in the mighty name of Jesus. Marami pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin para kami, Lord, ay makapag-aral at makapagbulay-bulay muli ng iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka po. Holy Spirit, welcome ka po sa aming kalagitnaan. At ikaw po, Panginoon, na mag-touch ng mga puso at magbago ng aming mga buhay. Marami pong salamat sa pagkilos mo at kami ay nagtitiwala at umaasa lamang, Lord, sa kapangyarihan mo. For we know, Lord, it is not by our might nor by power, but by the power of your Spirit, Lord God. Marami pong salamat sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yan po. Dahil ako po ang speaker ninyo. So, yan, marami pong salamat. At yung pag-aaralan po natin ay gera. Gera po ang pag-aaralan natin ngayon. Pero hindi po ito gera na inaakala natin. Pero, kung i-relate natin siya sa panahon ngayon, di ba? Kasi, kumbaga, laganap na yung mga gera sa iba't ibang mga bansa, di ba? Lalong-lalo na nga sa Israel, sa Iran, sa yung Amerika, ganoon din yung Russia, di ba? Kumbaga parang grabe pagka nagkaroon talaga ng hindi na malabo na magkaroon talaga ng mga matitinding gera sa panahon natin ngayon kasi alam natin na pasama ng pasama ang mundo. At alam natin na sa panahon natin ngayon, nakikita natin yung mga senyales ng pagbabalik ng ating ng Panginoon. 'Di ba? Kaya nga pag naririnig natin yung word na war, 'di ba? Wars, 'di ba? Kasi kaya wars kasi marami. Pero 'yon, 'di ba? Napapaalalahanan tayo na malapit nang bumalik ang Panginoon. At sabi ng salita ng Diyos ay yan ay simula pa lang ng mga mangyayari ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, 'di ba? Kaya pag nangyayari na 'yan, 'di ba, dapat tayo ay naghahanda na at pine-prepare na po natin ang ating mga sarili kasi malapit na po talagang bumalik ang Panginoon. Dati nung tinuturo sa amin ito, yung mga patungkol sa mga pagdating ng Panginoon, yung mga gera, 'di ba? Parang hindi pa ganun sa amin nagiging totoo kasi hindi pa talaga kasi siya nangyayari. Pero sa panahon natin ngayon, 'di ba? Napakabilis, 'di ba? Na ito na nakikita ng ating mga mata, nasasaksihan na natin yung mga pangyayaring ito, 'di ba, na nakasulat sa salita ng Diyos. At alam nyo ba, kapag pinag-aralan ninyo, kapag nagkaroon po talaga, bakit po talagang kailangan bumalik na ang Panginoon? Kasi kapag nagkaroon talaga ng gera, nagkaroon ng World War III, alam nyo po, as in, mapupulbos po ang buong mundo. Kapag po pinag-aralan natin yung mga klase ng nuclear po na gamit ngayon ng mga bansa, alam nyo, naalala nyo po yung sa Hiroshima, kung saan nakakaalam, yung nuclear po na ginamit doon, mas matindi pa po sa mga nuclear na meron tayo ngayon. At lahat po ng nuclear ay pag sumabog na, automatic po, talagang pulbos ang mundo. As in talagang kawawa. Ewan ko kung may mabubuhay pa sa panahon na yun. Pero siguro, bago mangyari yon ay talagang bumalik niyo ang Panginoon. Kasi tribulation yon malala. At yun talaga yung paggunaw. 'Di ba? Na mawa-wipe out talaga. Hindi siya imposible dahil kapag pinag-aralan natin yung inalam natin yung mga weapon na ginagamit, alam niyo po yung China at yung Russia. Ayun, China lalo, hindi natin alam, 'di ba? Ano na yan, at sobrang advanced na ng mga technology niyan. Kumbaga hindi natin alam, baka nga sila may hawak ng pinakamalakas na nuclear. 'Di ba? Kasi ganoon sila ka-advance. Yung technology ngayon napakatindi na. Kaya alam niyo po, isang oras na nga o minuto na lang ang inaantay natin na bumalik ang Panginoon, di ba? I pray na wag nang lumala pa yung mga gera na yan. Pero wala tayong magagawa kung mangyari yan dahil yan ay nakasulat sa salita ng Diyos. Di ba? Lalong-lalo na yung sa Israel, di ba? Pinagpe-pray natin na wag madamay, di ba? Parang gusto man nating pigilan yung gera na nangyayari sa kanila, yung nangyayaring labanan sa kanila. Pero alam nyo po, kung yun po ay nakasulat sa salita ng Diyos, wala po tayong magagawa. Ang kailangan po natin ang gawin ay ipanalangin at i-bless sila. Di ba? Kaya ngayon po, yung pag-aaralan natin ay patungkol po sa gera. Pero wars, okay? Isa-isayin natin, ano ba tong wars na to? Number 1, basahin muna natin yung keywords natin. Sige. Sige. Ayaw mo next. Ayan, sabi dyan, Deuteronomy chapter 20, verse 1 to 4, when you go to war against your enemies, and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them. Because the Lord your God, who brought you up out of Egypt, will be with you.
Sabi niya, when you are about to go in the battle, the priest shall come forward and address the army. Yan. He shall say, Hear Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them. For the Lord your God is the one who goes with you, fight for you against your enemies to give you victory. Sabi diyan, next. Ayan, okay na pala. So, yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Okay? Wars, yan. 1, waiting. Number 2, aligning. Number 3, reloading. And number 4 is seeking. So, bakit po ba sa gera, alam nyo, meron tayong wars talaga. Yun yung mga gera ng buhay natin. Diba? Meron tayong mga outside wars, pero meron tayong gera din sa ating loob. Diba? Yung mind natin, yung soul natin, yung buhay natin dito sa mundo. So, meron tayong mga gera. So, ano yung mga dapat natin tatandaan? Pag tayo po ay sumasabak sa gera, ito po yung mga dapat nating tandaan. Okay po? Ang gera po, hindi po yan basta-basta. Pag ikaw ay may armas, pag ikaw ay may mga kagamitan, ay basta-basta ka na lang susugod. At porket meron kang gagamitan at meron kang mga hawak na panlaban, hindi ka pwede basta-bastang sumugod. Kasi bakit po? Kasi kapag wala kang wisdom at hindi ka marunong magantay ng tamang pagkakataon, ikaw pa rin ay matatalo. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka kalakas, kagaya ni Samson, kung hindi ka magkakaroon ng katalinuhan at wisdom, kung paano ka makikipaglaban, matatalo ka pa din. Diba? Kahit gaano ka pa kalakas. Bakit po? Kasi napakahalaga ng pag-aantay. Bakit po? Kasi sabi ng salita ng Diyos, waiting on the Lord, diba, shall renew their strength. At the same time, kapag tayo nag-aantay sa Panginoon, inaalam natin yung kalooban ng Diyos. Kagaya ni Jehoshaphat, di ba? Si Jehoshaphat, kung siguro siya ay ang nagtiwala siya sa mga armas na meron siya, maaaring natalo sila. Pero dahil sila ay nagtiwala sa Diyos at inantay nila yung leading ng Panginoon, nag-antay sila sa guidance ng Panginoon kung anong gagawin nila sa labanan, di ba? Dahil nag-antay sila, nanalo sila. Di ba? Kakaiba ang paraan ng Diyos na pakikipaglaban po para po sa atin. Di ba? Minsan may mga pagkakataon na nilalabanan natin on their own, yung mga battle natin sa buhay. Pero minsan kailangan mo lang mag-antay and know that He is God. Amen? Di ba? Kailangan mo lang mag-antay. Kailangan mo lang antayin yung kalooban ng Panginoon at yung dapat mong gawin sa bawat sitwasyon ng buhay. Sunod ay aligning. Sinabing aligning, di ba? Ina-align mo yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Kapag po sa gera, kapag ikaw ay wala sa plano at ikaw ay lumihis sa plano, delikado ang buhay mo. 'Di ba? Alam niyo 'yung nangyari sa yung sa 44, naalala niyo 'yon? 'Di ba? So, pagka inano niyo yung nila, wala talaga silang as in plan. Wala silang kaya sila naubos kasi wala silang strategy. Ang ginawa lang nila, sumugod sila, pumunta sa isang lugar na kung saan hindi nila alam kung anong kalaban na meron na nag-aabang sa kanila. Sumugod sila nang walang abiso. Ay, may mga abiso kasi magulo yun eh. Magulo yung mga nangyari nung time na yon. So, kaya nagkaroon ng mga investigasyon. Pero ang nangyari talaga doon is wala talagang strategy. Hindi sila nakatakas kaagad at walang bumack up sa kanila. Kaya naubos sila. So, bakit ba? Kailangan nating maging align sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag wala ka sa kalooban ng Diyos, diba? Sa salita ng Diyos, sabi, apart from Him, you can do nothing. Diba? So, kapag hindi ka naka-align sa Kanya, wala kang kayang gawin. Diba? Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka kahusay at katalino dito sa mundo, pag ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, talo ka pa din. You are nothing. Diba? Wala kang kayang gawin. Kaya we need to align. Para ma-strengthen tayo, ma-empower tayo, maging malakas tayo. And number 3, reloading. So, sa gera, kailangan marunong ka mag-reload. Hindi pwedeng kung ano yung dala mo, yun na yun. Kailangan meron kang baon. Sa gera, kailangan, di kagaya ni Cardo o kaya ni Tanggol na hindi nauubusan ng bala. Na kapag nakikipagbarilan, pistol lang yung gamit, pero parang daig pa yung M4A1. Diba? Daig pa yung mga, mga machine gun. Diba? Yung dala-dala niya, pistol lang. Nakakaubos ng 100 tao. Diba? Grabe. Pero, diba? Sa reality, kailangan mo mag-reload. Nauubusan din tayo ng bala.
Di ba? Nauubusan din tayo minsan ng bala natin. Di ba? At ano ba yung bala natin? Salita ng Diyos. At alam natin, nandyan lang ang salita ng Diyos. At ang kailangan lang natin gawin ay kunin, tanggapin, paniwalaan, di ba? At the same time, kailangan nating i-apply sa mga buhay natin. Minsan may mga bagyo ng buhay na dumadaan sa atin, pero dahil hindi tayo marunong gumamit at hindi natin alam kung paano natin i-apply, dahil nga hindi tayo nakakapagbasa, hindi natin inaaral yung salita ng Diyos, wala tayong mapanghawakan, wala tayong ma-reload sa mga buhay natin, wala tayong ang tawag dito, wala tayong mga magazine na dala-dala. Di ba? So, kailangan natin yon. Sunod is seeking. Okay? After ng mga yan, kailangan mong isik ang Panginoon. Okay? Bakit? Kailangan nating alamin, di ba, yung kalooban niya. At the same time, kailangan natin malaman bakit ba tayo lumalaban sa gera. Again, hindi tayo lumalaban kasi para manalo. Tayo ay lumalaban kasi tayo ay panalo na. Amen? Tayo ay nakikipaglaban sa gerang ng buhay na to kasi matagumpay na tayo. Hindi tayo nakikipaglaban para lang, para sa panalo. Kundi tayo ay panalo na. Amen? Kaya ngayon po, at ang isa-isay na natin is number 1, waiting. Sabi diyan, Psalms chapter 27 verse 14, wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Di ba, 2 beses binanggit yung wait patiently for the Lord. Lagi daw tayong maging mapagpasensya. Lagi tayong maging matyagang mag-antay sa Panginoon. Kasi alam niyo po, lalo na ang generation ngayon, ito ang pinaka-problema nila. Yung hindi sila makapag-antay. Di ba? Naalala ko po yung pamangkin ko sa bahay. Kasi meron akong pamangkin sa bahay na doon na siya nag-aaral. Tapos, nagluluto kasi ako. Sabi niya sa akin, Tito, ang tagal naman ng manok ko. Sabi niya sa akin. Sabi ko, gusto mo masarap o hindi? Gusto ko po masarap. Sabi ganon. O, magantay ka. Sabi ko sa kanya. Kasi kapag minadali ko to, hindi to masarap. Sabi ko sa kanya. So, minsan tayo, minsan hindi natin nakukuha yung best. Hindi natin natatanggap yung kalooban ng Panginoon. Minsan, yung nakukuha natin is hindi best. Kasi nga, hindi tayo marunong antay. Tama po? Kasi minsan, kahit sa pagkain, di ba? Pag nagluluto tayo, pag minamadali, imagine mo yung adobo o kaya yung minudo. Pag samasamahin mo, tapos apayan mo lang ng mga 2 minuto, ano kayang lasa nun? Di ba? Alam niyo po, kapag sa pagkain, kapag the more na inaantay mo siya, sa tamang luto, sa tamang apoy, sa tamang oras, napakasarap po ng kalalabasan. Kahit napakasimple lang ng ingredients na gamitin mo, pag niluto mo ng maayos, nagiging masarap. At alam niyo po, ganun din po sa buhay natin. Kapag tayo po ay marunong mag-antay, kasi minsan tayo, niluluto rin tayo. Dinadaan tayo sa apoy, dinadarang tayo sa apoy, para tayo ay ma-purify. Para malaman kung ikaw ay totoo. Sa buhay, para din tayong niluluto. Kailangan mo lang mag-antay. Minsan, akala mo, napoprostrate ka lang sa buhay mo, minsan nahihirapan ka, antay ka lang, baka niluluto ka pa. Di ba? Well, minsan mag-antay lang tayo kasi may mga breakthrough tayong inaantay. Amen? Kasi pinag-aantay tayo ng Panginoon, hindi, sa pag-aantay kasi marami tayong matututunan. Alam niyo po, yung buhay natin, yung pinakamarami tayong makukuha is yung season ng waiting. Wala ka, yung beginning, simulain lang yan. Yung ending, katapusan yan. Pero yung kalagitnaan yan, yun yung mga panahon na nag-aantay ka. At sa panahon ng pag-aantay, marami kang matututunan. Amen? Marami kang makukuhang aral, maraming ituturo sa iyo, marami kang mga makukuhang kaalaman at karunungan kapag ikaw ay marunong mag-antay. Amen? Kaya huwag tayong magmamadali. Dapat tayo po ay marunong mag-antay, lalong-lalo na po sa Panginoon. Pag inaantay po natin ang Panginoon, alam niyo po bakit hindi pa bumabalik ang Panginoon? Kasi baka marami pa siyang gustong ituro sa atin. Marami pa siyang mga dapat tayong matutunan, na dapat nating malaman, na dapat maging aware tayo, kasi para pagdating sa langit, prepared tayo. Amen? Kasi kapag tayo nagmamadali, Lord, balik ka na, Lord, balik ka na. Minsan, di ba, may mga prayers tayo na, Lord, kunin mo na ako. Sino rito nag-pray na ng ganon? Sino rito nag-pray ka na, Lord, kunin mo na po kung ngayon na, Lord. Alam niyo po, sa buhay, walang skip. Kung sa social media o sa mga process,
Minsan sa mga inaano natin, pinipila pa natin, di ba? Minsan may mga skip, di ba? Alam niyo yung word na skip? Sa buhay walang ganon. Lahat dadaanan mo. Pag mahilig kang mag-skip sa buhay, magiging mahina ka. Tandaan niyo po yan. Sa buhay po, kailangan nating antayin, kailangan matuto tayo mag-antay, dapat hindi tayo nag-skip. One time sa amin, sa NHA, na sobrang andami, sunod-sunod, nagsabay-sabay yung mga sa bahay, sa church, yung mga personal ko, tapos ang daming mga dapat asikasuhin. Tapos sabi ko, Lord, pwede bang skip na lang to? Tanggalin ko na lang to, tapos basta skip na lang, hindi ko nadaanan yan. Pero alam niyo, na-realize ko, hindi pwede. Kasi kapag giniskip mo siya, wala kang matututunan. Kapag giniskip mo siya, hindi ka lalakas. At hindi ka magiging marunong sa buhay. Alam nyo, sa buhay natin dito sa mundong to, kailangan marunong ka eh. Kailangan matalino ka din. Kailangan may wisdom ka. Hindi pwedeng malakas ka lang, hindi pwede. Kailangan meron tayong wisdom dito sa mundo. At yung wisdom na yun, nanggagaling po yun sa Panginoon. Amen? At sa pag-aantay natin sa Kanya. Kaya sabi diyan, pag tayo nag-aantay, kailangan natin ito. Wait patiently for the Lord, be brave and courageous. Yan ang utos ng Panginoon, be brave and courageous. Say, yes, wait patiently for the Lord. And sabi nga po dito, be patient in waiting. Okay? Sabi Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not be faint. Diba? So, pag tayo pala nag-aantay, nagkakaroon tayo ng lakas. Bakit pa sa pag-aantay? Parang isipin natin, nag-antay ka lang, lumakas ka na. Hindi po. Ang sinasabi dito kasi ng Panginoon, sa season ng waiting, doon niya tayo pinapatatag. Amen? Sa season ng waiting, doon niya tayo pinalalakas. Alam niyo po, kapag ikaw nag-gym, kumuha ka ng barbell at ginanon mo yan, hindi yan instant. May muscle ka agad. Sino rito nakakita na kayo na first time lang mag-gym, tapos gano'n na sa salamin? Ayos. Ang laki pa rin ng tiyan ko. Ayos. Ano pa rin. Walang naman nagbago, tama? Kailangan mo mag-antay. Kailangan maging patient ka. Amen? Kailangan hanggang sa ma-achieve mo siya. Walang instant. Walang instant dito sa mundo. Kailangan mo mag-antay. Kailangan mong pagtiyagaan. Kailangan mo maging pasensyoso para makuha mo yung tama at kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Again, sa buhay, hindi pwedeng minamadali. Kung meron mga instant food, mga instant noodles, diba? Tingnan nyo yung mga buhay nila nagiging instant. Kasi panay instant. Diba? Gusto nila agad-agad, instant, ganyan na agad. Andito na agad. Diba? Kapag mahilig po tayo sa ganyan, uulitin ko po, wala ho tayong matututunan. Alam niyo po ako, nung ako po ay bata po ako, 8 years old pa lang po kasi ako, namatay na yung tatay ko. Tapos umalis po yung nanay ko, uniwan po kami. Tapos ako po yung natirang pinakabata. Nagtataka ako noon, parang nung panahon na yon, sabi ko, bakit ba ako nandito sa gantong sitwasyon? Bata-bata ko pa, nagtatrabaho na ako. Ginatanong ko yung sarili ko. Pero alam nyo ba, yung season ng lahat ng yon hanggang ako ay makakilala sa Panginoon. Akala ko yun ay season lang na para pahirapan ako. Pero hindi pala. Alam nyo, lahat ng natutunan ko doon, na-apply ko siya ngayon sa buhay ko. Lahat ng yung mga pagiging madiskarte, kailangan pala madiskarte ka rin sa buhay. Diba? Ngayon, apply ko siya sa amin, sa bahay, sa church. Yung mga ginagawa ko ngayon sa church, yung wisdom na nakuha ko during nung panahon na ako ay nahihirapan, sobrang dami kong natutunan. Sa church, hindi ko kailangan kumuha ng mga mason kasi marunong ako. Hindi ko kailangan kumuha ng mga magpapalitada, marunong ako kasi naranasan ko siya. Hindi ko kailangan kumuha ng mga yung mga technician. Kasi natutunan ko siya during ng mga panahon na ako'y dumidiskarte sa buhay. Diba? Habang tayo ay nag-aantay, alam niyo po, huwag tayong mag-skip, harapin lang natin at i-enjoy natin. Amen? Kasi alam niyo po, yung mga pagdadaanan natin dito sa mundo, hindi dapat pinoproblema yan. Ine-enjoy yan. Amen? Hindi pwedeng problema ka ngayon, may nararanasan ka ngayon, suko ka na kaagad. Hindi pwede yun, i-enjoy mo. Kasi sa langit, wala na yan. Amen? Enjoy mo. Kasi sa langit, wala na pong problema. Kaya sabi dito, ang pangako sa atin ng Panginoon, kapag tayo po ay nag-aantay,
laging nire-renew yung strength natin. And para tayong mga eagle, di ba? Alam nyo, ang eagle, ang katangian niyan, hindi iyan, pag yan ay lumipad sa bagyo, hindi po iyan nagpapakahirap para ikumpas ang kanilang mga pakpak para lang makalipad sa pinakamataas. Alam niyo po ang ginagawa nila? Hinahayaan lang nila, pinubuka lang nila ang kanilang mga pakpak at hahayaan nilang dalhin sila ng malakas na hangin hanggang sa makarating sila. Ang gagawin lang nila, lilipad sila ng pinakamataas, tapos dun sa ibabaw ng bagyo, nandun lang sila, at hahayaan lang nila kung saan sila dalhin ng bagyong yun. Minsan ganun tayo. Magantay lang tayo. At minsan may mga pagkakataon na kailangan lang nating, alam mo, maging eagle. Diba? Na mag-flow lang. Hayaan mo lang. Hindi, wag mong layuan. Wag mong alisan. Harapin mo. Amen? Amen. Amen? And they shall run and not be weary. Gusto mo tumakbo pero di napapagod? Walang ganun, ano? Pero sa Panginoon, sa buhay na to, dahil tayo ay merong Jesus sa ating mga buhay at tinanggap natin siya, tumakbo man tayo sa buhay natin dito sa mundo, hindi po tayo mapapagod. Amen? And kahit maglakad ka, hindi ka mauubusan, di ba, ng lakas. Hindi ka biglang hihimatayin dyan. Hindi ka biglang manlulupaypay, manghihina. Hindi. Kasi ang Panginoon, inaantay natin siya. So, next is be brave. Kailangan maging matapang ka. Hindi pwede po didiwag-diwag. Hindi po tayo pwedeng hihina-hina. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maghihina-hina. Diba? Lakasan mo. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo lang. Okay? Be brave. Sabi diyan, Joshua chapter 1 verse 9, etong si Joshua, sabi diyan, sabi ni Lord, ito po yung pagiging brave, pagiging strong and courageous, ito po hindi ito decision lang. Okay? Hindi po to emosyon. Hindi po ito parang choice mo lang. It's a command. Sabi ni Lord, this is my command. Be strong and courageous. Kapag nangihina ka, pag nadi-discourage ka, anong dapat mong tandaan? Utos ng Diyos na maging malakas ako. Amen? Inuutusan ng Diyos si Joshua nung panahon na to na be strong. Utusan mo yung sarili mong maging malakas din. I-remind mo yung sarili mo na inutos ng Panginoon na maging malakas ka. Di ba kapag utos, may magagawa ka ba? Pwede mo lang magawa, suwayin o sundin. Eh dahil tayo ay nasa Panginoon at piniplease natin ang Panginoon, anong gagawin mo? Susundin mo ang Panginoon. At susundin mo yung utos niya na maging malakas. Kahit alam mo naman talaga na nanghihina ka, maging malakas ka. Amen? Kapag alam mo naman na nadi-discourage ka, magpakalakas ka pa rin. Kasi yun ang utos ng Panginoon sa atin. Sabi niya, do not be afraid or discouraged. Amen? Huwag ka pong matatakot. For the Lord your God is with you wherever you go. Kahit saan ka pumunta, nakikita mo man o hindi, lagi mong kasama ang Diyos. Hindi ka po niya pinababayaan at hindi ka po niya iniiwan. Minsan may mga pagkakataon man sa buhay natin na akala mo pinabayaan tayo ng Diyos. Hindi. Tandaan mo lang yung sinabi at pangako niya sa iyo para ikaw ay lumakas. Kailangan mo lang maging strong, piliing maging malakas at piliing maging matapang. Sabihin mo nga, pipiliin kong maging malakas at pipiliin kong maging matapang. Sabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo, pipiliin kong maging matapang at pipiliin kong maging malakas. Ano mas gusto niyo? Piliing maging mahina? Kasi alam niyo, pag hihina-hina tayo sa panahon ngayon, talo tayo, tama? Kapag tayo, takot-takot tayo, di ba? Pag takot, pero mapansin ninyo, ano nangyayari? Meron po akong isang kakilala, lagi siyang natatakot. Hindi siya takot, hindi sa mga ipis, sa mga sa buhay, literal. Takot siya ang dami kong kakilala na takot sa responsibility, takot silang ganito, mangyari sa kanila. Diba? Meron akong mga kakilalang ganyan, na lagi ko sinasabi sa kanila, alam mo, walang nangyayari sa ilang taong ka na. Sabi ko sa kanya, ilang taong ka na, magkaedad lang tayo. Pero tignan mo, ano nangyari sa'yo? Wala ka man lang, parang dahil nga natatakot silang mag-try, na sumubok, na gawin itong bagay na to, walang nangyayari sa buhay nila. Alam niyo po, tayo po na nandito, tayo po yung mga Kristiyano, huwag po tayong matatakot. Lagi po tayo mag-try na umalis sa mga comfort zone natin. Amen po? Kasi kapag lagi lang tayong komportable, mananaba ka niyan.
Di ba? Magiging ampaw ka niyan. Alam niyo po, napansin ko yan, nung ako po kasi active pa sa pagsasayaw, talagang yung kaya ko tumalo na mataas, yung parang ang sigla-sigla, ang lakas-lakas ko. Hindi ako napapagod basta-basta. Pero nung ako'y na-standby at hindi ko na ginagawa yung mga ganong bagay. Tapos bumalik ako sa pagsasayaw, grabe ang hirap. Ang dami ko nang hindi kayang gawin, ang dami ko nang nakakalim, parang kinalawang ka, ganon. Hindi ka na makapag-isip ng mga ganito, ganyan. Ang dami. Ang dami kong mga, kasi bakit, nag-i-skip. Alam mo yun, hindi tayo nagko-continuous. Ganun na nangyayari sa atin. Kaya alam niyo po, kapag lagi tayo nagtatry na mag-step out, lagi tayo nagtatry na umalis sa comfort zone natin, nagiging strong tayo habang tumatagal. Amen? Kaya kapag sa time ng Panginoon, doon mo makikita yung pangako ng Diyos that, di ba, He makes beautiful in His time. He makes all things beautiful in His time. Doon mo matatanggap yun. Kaya nga, sa time ng Diyos, di ba, at yung perfect ng timing ng Panginoon, sa mga panahon na akala mo mahina ka, pinalalakas ka lang ng Diyos. Amen? Ulitin ko, sa panahon na nanghihina ka, pinalalakas ka lang ng Diyos. Yan ang tatandaan natin. Kaya sabi diyan, paano ba maging brave? Sabi, having the mental and moral strength to face danger, fear, or difficulty, and choosing to act despite those challenges. Ano sabi diyan? Having a mental and moral strength. Sabi diyan, para harapin yung mga takot na nararamdaman natin, harapin yung mga difficulties, and piliin natin na tayo ay kumilos pa rin, gumawa at magpatuloy pa rin despite ng mga challenges ng buhay. Di ba? Huwag mong hayaan na yung challenge natin, kaya nga siya challenge, kailangan mo siyang harapin. Di ba? Challenge siya eh. Hindi dapat ang challenge ang maghinder sa atin sa paglalakad natin sa ating pananampalataya. Pag may challenge ka, nandiyan ka na, stuck up ka na, hindi. Yung challenge, kinreate siya, nandiyan siya to step. Amen? Para lakaran mo rin. Para ikaw ay lumakas. Amen? Hindi naman sa inaalis natin na hindi na tayo nakakaramdam ng takot. Nakakaramdam talaga tayo ng takot. Normal po iyan. Okay po? So ano ba yung dapat nating tandaan? It is not about being fearless, but about overcoming fear and confronting difficult situation with courage. Amen? Hindi naman ito tungkol sa hindi ka takot. Hindi, ito ay tungkol kung paano mo i-overcome yung mga takot na nararamdaman mo at nakikita mo sa buhay natin. And confronting difficult situation. Sino rito naka-experience ka na yung parang meron kang problema, tapos hindi mo alam ang gagawin mo. Meron kang problema, tapos meron kang mga pinagdadaanan, hindi mo alam yung solusyon na gagawin mo. Wala kang maisip, napiga na yung utak mo, naubos na yung buhok mo, naubos na yung lakas mo, kakaisip lang. Sino rito naka-experience na ng ganon? Yung isip ka lang ng isip, wala kang magawa. Ang hirap po nun. Yung tinatawag na mga difficult situation. Kaya siya tinawag yung difficult kasi wala siyang solusyon. Pero again, sa Panginoon, milyon ang solusyon niya. Amen? Maraming paraan ng Diyos para solusyonan ang ating problema. And sabi ng Panginoon, wherever you go, I will be with you. Ang sabi rin sa Deuteronomy, di ba? I will give you victory. Ibig sabihin, si Lord na nagbibigay ng tagumpay sa atin. Minsan, pag nakikita natin yung kalagayan ng buhay na parang wala tayong solusyon, si Lord naman ang haharap doon. Amen? Diba? Hindi naman porket na nahihirapan tayo, ay mahihirapan lang tayo. Again, sa dulo ng buhay natin, kamay pa rin ni Lord ang hahawakan natin. Amen? Kamay pa rin ng Panginoon ang aabot sa atin kasi siya talaga yung tutulong talaga sa atin. Hindi ibang tao, hindi mga tao sa paligid mo, kundi ang Diyos mismo ang tutulong sa iyo at magpapakita na nagwo-work ako sa buhay mo. May ginagawa ako. Amen? Si Lord, di ba, lagi siyang may ginagawa. Kahit sa panahon na stagnant ang buhay mo, kahit sa panahon na parang walang nangyayari sa iyo, merong ginagawa ang Diyos. Amen? Laging may ginagawa ang Panginoon. Kapag nakikita mo, Lord, wala naman nangyayari. Bakit feeling ko ganito na lang? Lagi na lang akong ganito, lagi na lang paulit-ulit ang buhay ko.
Gigising ako sa umaga, papasok ako sa trabaho, uuwi ako sa bahay, tapos gagawin ko na naman, ulit-ulit lang. Di ba, minsan sa mga season na gano'n, nakala mo stagnant ang buhay mo, at pakiramdam mo walang work, walang something na news, walang something na bago sa buhay mo, huwag kang mag-alala, pine-prepare ni Lord yung breakthrough mo. Amen? Nag-work si Lord. Amen? Lagi siyang may ginagawa. Ayan ang tatandaan natin. Kaya sabi dyan, Isaiah chapter 43 verse 2, when you go through deep waters, I will be with you. Sabi, when you go through rivers of difficulty, you will not drown. Okay? Sabi niya, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up, and the flames will not consume you. Sabi niya, when you go through deep waters, I will be with you. Kahit nasa kanal ka pa, sasamahan ka ng Diyos. Di ba? Kahit saan pa yan, marumi o malinis, ang Diyos ay lagi mong kasama. Amen? Sabi niya, when you go through rivers of difficulty, dito, may natutunan ako dito. Sabi niya, when you go through rivers of difficulty, may naalala ko. Naalala ko po kasi nung ako ay bata pa, doon sa Antipolo, tabi kasi kami ng ilog. Kapag kumaagos po ng malakas, pumabaha, ang dami po namin nakukuhang kalakal. Sinusungkit po namin yung mga kalakal. Pag di namin maabot, tinatalon namin yun, dinadive namin. Naalala ko po dati, meron akong pinsan. Ang pinsan ko na yon, mayabang. Ang yabang niya. Sabi niya, tatawid ako, malakas talaga yung agos. Tatawid din daw niya. Sabi niya, lasing kasi, lasing. Lasing siya, di matapang siya ngayon. Naimasmasan siya, nung pagpunta niya dun sa agos, tumayo siya, tapos sinalubong niya yung agos. Anong nangyari sa kanya? Hinagos siya, tapos napunta siya dun sa mga kawayan. Puro tusok, puro sugat siya, nawala yung pagkalasing niya. Ang ginawa niya kasi, kumbaga parang nilabanan niya. Pero alam niyo po, meron po akong ginagawa. Kapag kami ay gusto namin tumawid sa kabila, kahit napakalakas ng agos, ano po gagawin ko? Ang gagawin ko, tatakbo muna ako. Ito yung destination ko. Halimbawa, yung kulay blue na yon na jog. Tapos pupunta ako doon, sa unahan. Tapos ang gagawin ko, para makapunta ako doon, tatalon ako doon sa malayo. Tapos ang gagawin ko, hindi ako lalangoy. Hindi ako yung magpapakahirap. Hahayaan ko lang dalhin ako ng agos hanggang makarating ako doon sa pupuntahan ko. Na hindi ako nahihirapan at nadidisgrasya. Delikado. Parang delikado, baka mamaya. Pero kasi dahil kabisado ko yung ilog, taga doon ako Alam ko kung saan ako tatama. Nung time na yon, nakakarating ako, nang hindi ako nadidisgrasya, nakakakit pa ako ng bundok, na kahit nakalakas ng agos. Diba? Na-imagine niyo po yung itsura. Diba? Ang lakas ng agos, tapos magpapadala ka lang doon, hanggang makarating ako doon sa kabila. Minsan ganun tayo. Sabi dito, di ba, when you go through rivers of difficulty, you will not drown. Minsan kailangan mo lang mag-flow sa bagyo o kaya naman sa agos. Hayaan mo lang. Daling kanyang mga problema na yan sa mga bagay na matututunan mo ulit. Bago mong matututunan. Amen? Di ba? Hayaan mo lang hanggang sa marating mo yung dulo at makita mo, ito pala yung hinihanda ng Diyos sa akin. Amen? Kaya nang tatandaan natin, when we go through rivers of deep, marami talaga tayong kakaharapin dito sa mundo hanggat nabubuhay tayo. Di ba? Walang taong mabubuhay sa mundo na walang problema. Pag wala kang problema, mag-isip ka ng problema. Joke lang. Maghanap ka ng problema. Minsan niya po ako, naalala ko nung nagbabain sila ko, ang tawag sa akin ay naghahanap ng sakit sa ulo. Kasi bumibili ako ng sasakyan, ang tawag ko doon, bumili naman ako ng sakit sa ulo. Kasi ang gagawin ko na naman doon, pag-agawa ko na naman yung mga ganito-ganyan, para mabenta ko siya. Bibili ako ng sasakyan na mura, pero masakit sa ulo. Papagawa ko sa ganito, papagawa ko sa ganyan. Nakaraan, hindi ako kumita. Ang nangyayari sa akin, naubos yung nabalik lang din yung budget na ginastos ko dun sa sasakyan. Sabi ko, ano ba to? Pero alam nyo, minsan ganon. Diba? Sa buhay natin, hindi laging panalo. Ay, hindi lagi tayong parang, alam mo yon, yung talagang big time, one time, big time. Hindi, kailangan talaga nating dumaan sa mga maliliit na detalye ng buhay natin para matututo tayo. Again, ito pong wars na sinasabi ko sa inyo, iba to sa gera na sinasabi ko. Okay, sabi niya, when you walk through the fire of oppression, you will not be burned up.
Okay? Sabi yan, bravery involves acknowledging fear but not letting it paralyze you. Okay? Hindi porket takot ka. Di ba pag ang tao takot, wala na. Wala na magawa. Alam niyo po ang palaka. Sorry, dami kong... pag nanguhuli po kami ng palaka, hindi namin kailangan ng lambat. Kasi yung palaka, hinuhuli namin, kinakain namin yun. Sa gabi namin hinuhuli ang palaka. So, nanguhuli kami ng palakang bukid. Punta kami sa ilog, punta kami sa mga bundo, nanguhuli kami ng palaka. Ang palaka, hindi namin kailangan, hindi kami yung parang kukuha pa ng yung babarilin o kuha ka na lambat para mahuli sila. Hindi. Flashlight lang ang dala namin. Pag tinutukan mo sila ng flashlight, ayaw nila nun. Napaparalyze sila, hindi na sila nakakatalon, hindi na sila nakakagalaw. Try nyo yun sa palaka. Joke lang. Hindi yung palaka na yung mga kanal-kanal. Di ba? Palakang bukid, yung kinakain. Okay, kinakain kasi namin yun. Ina-adobo namin yun. Tapos yun, namuhuli kami palaka. Flashlight lang dala namin, hindi kami nahirapan. Tapos na-flashlight na namin, tututukan namin, kukunin namin, okay na. Huli na. Alam niyo po minsan ganon. Pag natutukan tayo ng problema, wala tayong magawa, di ba? Dapat, marunong pa rin tayong gumalaw. Huwag mo hayaan ma-paralyze tayo. Tama? Pag takot ka, hindi pa rin takot ka lang. Dapat harapin mo yan. Okay, sabi dyan. Sam, being brave can mean stepping outside of your comfort zone. Okay, sabi dyan, be courageous. Okay, number 3, kailangan maging matapang tayo. Okay? Sabi dyan, Ephesians chapter 6 verse 10, a final word, sabi dyan ni Apostle Paul, be strong in the Lord and His mighty power. Okay, sabi dyan, be strong in the Lord and His mighty power. Paano tayo magiging strong? Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? In His mighty power. Nagiging malakas tayo hindi dahil tayo ay matapang lang. Hindi tayo nagiging malakas dahil tayo ay marunong lang at tayo ay handa. Nagiging malakas tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Dahil sa banal na Espiritu na nagre-remind sa atin ng kanyang mga salita, nagpapalakas at nag-encourage sa atin at nagpapatatag sa atin. Yan. Sabi dyan, hindi na tayo sa pangalawa, aligning your will to His will. Number 1, sabi dyan, sabi Romans chapter 12 verse 2, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, you will learn to know God's will for you, sabi niya, which is good and pleasing and perfect. Alam niyo po, dito matututunan natin kung paano mag-align sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, minsan yung mga tao, bakit hindi sila naka-align sa kalooban ng Diyos? Unang-una kasi hindi nila alam ang kalooban ng Diyos. Again, ulitin ko, minsan ang mga tao, ang mga Kristiyano, wala sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa wala sila, choice nila yon, kundi ang kulang sa kanila ay kaalaman sa kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa atin? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Minsan yung mga tao, ginadjudge natin, hindi yan kalooban ng Diyos. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Huwag mo silang basta-basta huhusgahan kung ano man ang ginagawa nila. Bakit? Kasi baka hindi lang nila alam. Di ba? Minsan, yung mga tao, husgahan natin, ganito yan. Hindi kalooban ng Diyos, hindi tama yan, wala sa Bible yan. Baka hindi lang nila alam. Kasi ito yung sabi ng Bible eh. Bago mo malaman ang kalooban ng Diyos, ito yung mga dapat nating gawin. Number 1, do not copy the behavior and customs of this world. Kapag ikaw po ay naka-align ka pa sa mundo at mahal mo pa ang mga bagay dito sa mundo, malabong malaman mo ang kalooban ng Diyos. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Kaya pansinin niyo yung mga Kristiyano, na sila yung mga tao na ang tawag natin sa kanila, 'di ba? Ang tawag ng Bible, carnal, Christian. Okay? Pansinin niyo sila, alam mo talagang wala sila sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nasa pattern pa sila ng mundo. Kapag ikaw ay nakaayon pa sa mundong to, malabong malaman mo ang kalooban ng Diyos. Bakit po? Kasi ang mundo at ang Diyos, ang ruler ng earth na to, ang mundong ito ay si Satan. Kaya kapag ikaw ay naka-align pa sa mundong to, hindi ka naka-align sa kalooban ng Diyos. Saan ka naka-align? Kalooban ng kaaway. Ulitin ko, saan ka naka-align? Sa kalooban ng kaaway, hindi sa Panginoon.
Kaya minsan tinatry natin na, ay di, okay lang siguro to, nagko-compromise tayo. Hindi. Pinagsasama mo yung dalawang daanan na dapat magkahiwalay. Tama? Di ba? Pinagsasama mo sa iisa ang dalawang pintuan. Okay? Na dapat magkahiwalay. Kailangan nating malaman na ito ang kalooban ng Diyos at ito ang pattern ng mundo. Huwag tayo dito. Doon tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi, do not copy. Paano tayo daw na-align sa mundo o sa iba? Sabi niya, pag tayo ginagaya natin yung behavior ng mundong to. Ano ba yung behavior ng mundo? Yung mga reaction ng mundo. Di ba yung mga nakikita nating normal sa mundo? Kapag ginagaya natin yan, nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Ba, ginagaya mo yung mga uso-uso ngayon. Di ba? Madalas ko naririnig ngayon, yung uso ngayon, aray ko. Aray ko, ba't sinaktan ka ba? Di ba? Parang isipin nyo lang. Di ba, behavior siya ng mundo. Parang, ito yung mga normal. Hindi naman siya masama talaga totally. Pero, minsan, di ba, pag naririnig mo siya sa mga Kristiyano, parang hindi bagay, no? Tama? Hindi bagay. Di ba, aray-aray ko, wala namang ginagawa sa'yo. Di ba, parang naisip ko lang, ano? Hindi bagay. Pag nakakarinig ako lalo, Christian, tapos malalim, tapos maririnig ko, parang, hindi bagay. Hindi ganyan ang Christian. Parang, hindi naman tayo nagiging righteous. Pero hindi lang kasi bagay. Hindi na magandang tignan. Again, hindi ko kinokondem yung mga nagsasalita ng mga gano'n o mga words ng mga sa mundo. Pero hindi na kasi bagay. Okay? Hindi na bagay sa'yo. Di ba? Kasi lumalabas sa sa isang bibig, yung dalawang klase, di ba, ng behavior. Behavior ng Christian life and behavior ng mundo. So, dapat wag nating gayahin. At sunod, yung customs ng world na to. Yung ginagawa sa mundong to. Again, ano ba yung mga ginagawa, mga kinahuhumalingan ng mundong to? Ay, wag daw dating gagahin. But, let God transform you into a new person. Sino mag-aalaw? Ikaw. But let God transform you into a new person. Sino magbabago? Si Lord. Hindi ikaw. Ang kailangan mo lang gawin, wag mong gagayahin. Umalis ka sa pattern ng mundong to, umalis ka sa behavior and customs of this world, and God will change you into a new person. Amen? Then, hindi lang doon natatapos. Ano sabi diyan? By changing the way you think. Hindi lang doon, hindi agad-agad transform, ha? Kailangan mo munang baguhin the way ka mag-isip. Okay? Kaya minsan, yung mga tao hindi nababago ang buhay kasi hindi binabago yung thinking nila. Okay? Di baka di na ako mapatawad ng Diyos. O, baguhin mo na, papatawarin ka ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, confess your sin, He is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Di ba? Yan ang promise ni Lord. So, tanggapin mo. Baguhin mo the way ka mag-isip. Di ba? Alisin mo yung mga kaisipan ng mundo, yung mga pandaraya ng kaaway sa buhay mo, yung mga panlilin lang niya sa'yo, di ba? At yung pag-aakusa niya sa'yo, alisin mo yun. Baguhin mo the way ka mag-isip. Punuin mo, sabi nga di ba ng salita ng Diyos, sa daw natin itoon ang ating mga isipan on heavenly. Amen? Sa mga bagay na makalangit. So, baguhin mo the way ka mag-isip. Kung tinitignan mo yung sarili mong mahina, tignan mo yung sarili mong malakas. Kung tinitignan mo yung sarili mong, wala kang kayang gawin, baguhin mo. Marami kang kayang gawin. Amen? You can do all things through Christ. Amen? Baguhin mo the way ka mag-isip. Alam niyo, minsan tayo, meron akong, si Dex, yung siya preacher ngayon sa amin. Kasi yung kaibigan ko na yon, may hika siya, tapos nagne-nebulizer siya. Ganito yung power ng thinking, ha? Isipin niyo to. One time, nika siya, tapos nag-nebulizer siya. Nalimutan niya. Iligay yung gamot. Walang gamot, pero may nebulizer siya. Pero, ganong ka-powerful yung the way tayo mag-isip, ha? Ganito ka-powerful na kaya niyang baguhin. Even yung system ng katawan natin. O ano yung problema dyan? Alam niyo nangyari sa kanya? Naramdaman niya, umokay siya. Walang gamot. Bakit? Naset yung mind niya. Nabago siya, ang nasa isip niya, gagaling siya. Kahit walang gamot. Akala niya kasi may gamot.
So ano nangyari? Gumaling siya. Walang gamot, ha? Totoo po yun. Nagulat siya. Sabi niya, bakit? Ha? Wala na ilagay yung gamot, nandito pa. Hindi niya nailagay, pero gumaling siya. That's a power. Kaya sabi ni Lord, change the way you think. Kasi pag binago mo the way ka mag-isip, mababago ang buhay mo. Amen? Di ba? Pag nararamdaman mo, ang sakit ng binti ko. Anong dapat mong gawin? Isipin mo, hindi masakit. Kasi nagsisend, pa sinasabi mong masakit, alam niyo yung mga napuputulan ng paa? Yung iba, naputol yung paa nila. Alam niyo ba, kahit maputol na yung paa nila, nagkakaroon ng reaction yung binti nila na hindi nila mapigilan kasi iniisip nila may paa pa sila. At patuloy pa rin na nagsisend ng signal yung utak niya dun sa paa niya, kaya yung paa niya hindi mapakali, galaw ng galaw yung binti niya. So nagsisend pa rin siya. Isipin niyo yun ganun ka-powerful the way tayo mag-isip. Kaya change the way you think. Fill your mind with His Word. Amen? Punuin mo yung buhay mo, yung isip mo ng salita ng Diyos, para kung ano man yung nararamdaman mo, hayaan mo, ang isisend ng utak mo is Word of God sa katawan mo. Amen? Di ba? Hayaan mo yung Word of God yung nagsisend. Hindi yung ikaw ang nagsisend sa katawan mo ng mararamdaman mo. Again, ulitin ko, that's the power of your mind. Kaya change the way you think. Okay? Pag naiisip mo ganito ang buhay, baguhin mo. Pag sinasabi mo mahirap ka, baguhin mo, mayaman ka. Kasi nagsisend ka ng signal. Di ba? Again, ang nagsisend ng signal sa katawan ay yung mind natin. Kaya kapag mali yung signal na sinend mo, iba yung magiging buhay mo. Kaya hayaan mong salita ng Diyos ang magpuno sa'yo at mag-send ng signal sa'yo. Okay, then, sabi diyan, then, you will learn to know God's will for you. Okay? Pag inalis mo yung pattern ng mundo at binago mo the way ka mag-isip, dun mo lang malalaman yung kalooban ng Diyos. Kaya minsan pray tayo ng pray, Lord, anong kalooban mo? Lord, anong kalooban mo? Pero hindi mo naman binabago buhay mo. Hindi mo binabago the way ka mag-isip. Hindi mo inaalis yung kamunduhan mo. Kaya ano nangyayari sa'yo? Hindi mo malaman ang kalooban ng Diyos. Kasi ito meron tayong dapat sunding pattern para malaman ang kalooban ni Lord. Okay? Do not conform to the pattern of this world and change the way you think. Then, you will learn to know. Hindi pa hindi mo agad-agad Ano sabi diyan? You will learn to know pa lang. To know God's will for you. For you, sa'yo mismo. Doon mo lang malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, nalaman ko ang kalooban ng Diyos sa buhay ko nung sinuko ko yung kamunduhan ko. Totoo po. Alam niyo po dati, nung ako po ay sumasayo pa sa mundo, hindi po ako, wala akong passion sa pagtuturo, wala akong heart. Pero nung sinuko ko siya, sabi ko, Lord, sige, surrender na ako. Hindi na po ako sasayaw sa mundo. After nun, ang sunod nun, binigyan ako ng compassion ni Lord sa mga soul. Nagturo ko sa school, nag-share ako tas yun nabago yung buhay ko. At doon ko nalaman, ito pala kalooban ng Diyos sa buhay ko. At ito pala ako, kung di ko siguro sinuko yung kamunduhan ko, di ko sinuko yung mga bagay sa mundo sa buhay ko, wala ako sa harapan nyo ngayon. Tama? Di ba? Kasi alam nyo po, kailangan lang natin mag-surrender. Kailangan lang natin iwanan yung mga bagay sa mundo at baguhin daw tayo mag-isip para malaman at ma-align tayo sa kalooban ng Diyos. At ito yung maganda, which is good and pleasing and perfect. Amen? Okay. So sabi diyan, so humble yourselves before God, resist the devil, and he will flee from you. Come close to God, and God will come close to you. Sabi diyan, wash your hands, you sinners, purify your hearts, for your loyalty is divided between God and the world. Kaya sabi diyan, meron tayong step to align with God. Okay? Sa kalooban ng Panginoon. Number 1, remove all distractions. Okay? Tanggalin mo lahat ng mga umahadlang. Tanggalin mo lahat ng mga nagkukos sa'yo para mawala yung mind mo, yung focus mo sa Panginoon. Remove all distractions. Lalo sa mga kabataan ngayon, ano distraction sa kanila? Cellphone. Meron akong pamangkin ko kasi, galing siya sa Antipolo. Dalang-dala niya pa yung ugali dun sa amin.
Sabi ko, pinakausap ko kasi siya, nagsi-cellphone. Hindi niya naintindihan yung sinasabi ko. Tinanggalan ko ng cellphone. Akin na yung cellphone. Hindi ko pinag-cellphone. Tapos pag may tinuturo ko sa kanya, doon ko nakita yung kaibahan. Pag wala siyang cellphone, nakakapag-focus siya sa pag-aaral. Pag may sinasabi ka, naiintindihan niya kaagad. Kaya mababa ang comprehension ng mga kabataan. Kasi gawa ng cellphone. Mababa ang kanilang mga comprehension. As a statistic, sobrang baba. So, alam yan, ng mga teacher. Di ba? Na sobrang ang laki ng binaba ng mga... Kasi daming distraction, lalo sa panahon natin ngayon. And next, number 2, ito yung mga step ha. Don't copy the behavior and customs of this world. Tanggalin mo lahat ng yan. And number 3, allow God to transform you, okay, the way you think, okay? Hayaan mo si Lord na baguhin ang buhay mo at baguhin mo the way ka mag-isip. Sorry, mali yan. Sabi dyan, and number 4, come close to God. Bakit? Sabi ni Lord, pag lumapit ka, lalapit siya. Okay? Come close to God and He will come close to you. So, yan ang sabi ng salita niya. So, number 5, wash your hand. Okay? Hugasan mo yung kamay. Ibig sabihin yan, wash your hand, you sinners. Okay? Ibig sabihin, mingi tayo ng mag-repent tayo. Pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Alam niyo yung pag-wash ng hand sa Bible? Ano yan? Hugas kamay nga ang tawag dyan eh. Yung pag may ginawa kang kasalanan, di ako. Pero ano sabi dito? Wash your hand, you sinners. Ano sabi doon? You sinners. Ibig sabihin, huwag tayong maging hugas kamay. Huwag tayong hugas kamay lang. Magsisi tayo. Wash your hands, kaya ang sunod niyan, you sinners. Tayong mga makasalanan. Ibig sabihin to, yung totoong paglilinis, yung gustong mangyari sa atin. Hindi tayo hugas kamay. Hindi ko ginawa yan. Hindi, wala ako dyan. Hindi ko yan kinumit. Hindi dapat ganon. Sabi niya, wash your hands, you sinners. Ibig sabihin, hayaan mo. Magsisi ka, magrepent ka, at hayaan mong linisin ka ng Panginoon. Okay? Sabi niya, purify your heart. Okay? Dalisayan ng mga puso. And, number 7, your loyalty is in God alone. Kasi sabi dito sa, sa James, di ba? Sabi diyan, for your loyalty is divided between God and the world. Okay? Paano? Kasi minsan kaya tayo, kinaatake rin ng kaaway kasi divided tayo. Alam niyo po, di ba sabi, divided we fall, nalimutan ko tuloy. Basta yun. Pagsama-sama tayo, hindi tayo magpo-fall. Tama? Basta alam nyo na yun. Nalimutan ko eh. Ayan. Divided. Basta united we stand, divided we fall. Di ba? So, di ba ganun na nangyayari? Kapag divided ka, asahan mo, magpo-fall ka. Ayun ang sabi ng Bible, oh. Di ba? For your loyalty is divided between God and the world. Sabi, humble yourself before God. How can we resist the devil kapag tayo divided? Di ba? Kaya sabi dyan, for your loyalty is divided between God. Kaya nga nahihirapan yung mga tao kasi divided sila. Even sa church, pag divided tayo, magpo-fall tayo. Tama? Di ba? That's the reality, mga kapatid. Even Bible sinasabi yan. Pag divided tayo, wala, mahihirapan tayo. Pero pag united tayo, pag nag-unite, bawa, yung buong Sendalite, nag-unite tayo lahat. Ay, grabe yung nagagawa. Pero pag divided, ano nangyayari? Nahihirapan dun sa kabila, nahihirapan dun sa kabila, nahihirapan lahat. Kasi divided. Tama po. Pero pag united, nagiging madali. Nagkakaroon tayo ng yung power na hindi natin inasa. Number 3, reloading. Okay. Kailangan natin ito. We need to reload. Ano ba yung sabihin ng reloading? Sabi dyan, reloading means renewal, refreshment, and put again. Mali yan ha, hindi nakahiwala yung A. Nakadikit yan. Put again, o ilagay ulit sa Tagalog. Ilagay ulit. So ano ba yung mga yan? So renewal, refreshment. Kapag tayo nagre-reload, sa buhay Kristiyano, kailangan lang natin ng renewal. Kailangan natin ng refreshment. Okay? Kailangan natin may ilagay ulit sa atin. Okay, sabi dyan, renewal of a loyal spirit. O, di ba? Kailangan natin ng reloading. Kailangan mo mag-renew ng loyal spirit. Kasi baka, ibig sabihin, nagiging unloyal pala yung spirit natin, ano?
Di ba? Nagiging rebelde. Kaya nga may word silang fighting spirit. Di ba? May fighting spirit ka, lumalaban ka sa kalooban ng Diyos. Grabe fighting spirit mo. Hindi, pero sabi diyan, renewal of a loyal spirit. Bakit? Sabi po ng Psalms chapter 51 verse 10 to 12, create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Okay? Do not banish me from your presence and don't take the Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and make me willing to obey you. Sabi diyan, ayan, create, 'di ba? Kailangan natin ng loyal spirit. Sabi diyan, papaano? Number 1, sabi diyan, cleansing of heart. Linisin natin ang ating mga puso. Alam niyo po, sabi ng Bible, 'di ba? Sabi even si Jesus, si John the Baptist, 'di ba? Ang unang preaching nila, sabi doon, ano sabi ng unang preaching nila? Behold, di ba? For the kingdom of God is at hand. Alam nyo ba yung sinasabi ng Bible? Alam nyo kung nasan yung kingdom ni Lord? Puso natin. Sabi di ba? Repent for the kingdom of God is at hand. So every time we repent, nililinis natin ang ating mga puso. And yung puso kasi natin, yun yung kingdom ni Lord. Again, yun ang sabi ng Bible, yung kingdom ni Lord, yung mga puso natin. Sabi diyan, every time we repent, sabi diba, repent for the kingdom of God is at hand. And every time we repent, we open our hearts for the Lord. Okay? Na para linisin ang ating mga puso. Para ayusin yung ating mga buhay. Okay? Cleansing of heart. Number 2, restoration of joy. Sino rito? Kaya nga, alam nyo, minsan ito, diba, sabi ng Bible sa Psalms, diba, restore to me the joy of my salvation. Alam nyo, ito yung sino rito yung unang-unang nakilala mo ang Panginoon? Grabe yung joy mo nung naligtas ka. Kanina nga, may naalala lang ako habang nandun ako. Sabi ko nga, Lord, naalala ko nung time na yon. Ang dami kong naalala. Nung time na ako ay naligtas, ganito ako. Nung time na ganito yung pakiramdam ko, ganito yung saya ko, ganito yung joy. Grabe, unstoppable ako noon, Lord. Naalala ko parang grabe, kahit saan mo ako dalhin, grabe yung heart ko sa pag-share. Grabe, Lord, ganyan. Ang dami kong naalala kanina, na-remind ako. Kasi nga, binabasa ko siya ulit. Naturo ko naman na to, na-aral ko na siya ng ilang beses. Pero, nung time, kaya nga, di ba, tayo mapapagod mag-aral ng Bible. Kasi hindi natin alam, di ba? May time din ng Panginoon para i-reveal niya sa'yo. Baguhin ka niya. At kanina, nalala ko, Lord, ibalik mo ulit ako doon. Sino rito nung bago ka, tapos nakilala mo si Lord, yung joy na naramdaman mo nung first time mong ma-encounter yung salvation, o first time mong ma-encounter yung pagliligtas ng Panginoon sa'yo, naintindihan mo yung ginawa niya sa buhay mo, grabe yung saya. Ngayon, kumparahin mo yung ngayon. Kamusta ka ngayon? Kamusta ngayon yung joy ng salvation mo? Kamusta yung nararamdaman mong joy? Kagaya pa rin ba nung una? O iba na ngayon? Sabi ni, di ba si David, ang prayer niya, Lord, ibalik mo yung joy ng salvation. Dapat maging prayer din natin palagi yun. Lord, ibalik mo po yung saya nung araw na nakilala kita. Lord, ibalik mo yung saya, yung joy na una kong maranasan yung pagmamahal mo at yung araw ng kaligtasan ko. Ako, di ko makakalimutan yung araw na niligtas ako ng Panginoon. O every time na nire-remind, pag nalulungkot ako, nadidiscourage ako, nanghihina ako, napapagod ako sa buhay na to, lagi kong inaalala yung pagliligtas ng Panginoon sa akin. Lagi kong inaalala, Lord, ito yung joy, ito yung totoong nagpapalakas sa akin, na malaman ko, naligtas ako, at niligtas mo ako. Amen? Kaya lagi nating i-restore yung joy na yon. Lagi mong alalahanin yung saya na naramdaman mo na yon. Kasi kay Lord mo lang mararanasan yon. Number 3, bringing back the glory and the presence of God in your life. Di ba sabi? Yung Holy Spirit, sabi dyan, and don't take your Holy Spirit from me. Alam niyo po, we are carrier of God's presence. Kahit saan tayo magpunta, dala dapat natin ang presensya ng Diyos.
Na kapag tayo, papasok tayo sa trabaho, papasok tayo sa school, we carry the presence of God. Carrier tayo ng presence ng Diyos. Kasi nasa atin si Holy Spirit. At dahil, minsan may mga times na tayo ay nalulungkot, nagigrieve natin si Holy Spirit, maging prayer din natin yung prayer ni David. Lord, don't take, di ba? Wag mo pong ilayo, wag mo pong tanggalin. O, don't take your Holy Spirit from me. Wag niyo pong hayaan na mawala o maalis. Di ba? Kasi minsan nagigrieve natin si Holy Spirit eh. Nagtatampo. Kasi nasasaktan natin siya. Eh ngayon, kailangan nating ibalik yung bagay na yun. Lagi natin maging prayer to. Na, balik ni Lord yung presence. Kasi alam niyo po, pag tayo, saan tayo magpunta, alam niyo po, carrier tayo ng presence ni Lord. Nagbibigay tayo ng, ano ba meron sa presence ni Lord? Joy, peace, love. Kaya kapag alam niyo, pag dumadating ka, tas ganyan yung nai-impact mo sa mga tao, ibig sabihin, dala-dala mo ang presensya ng Diyos. Pero kapag pumunta ka sa isang lugar, naiinis lang sa'yo, eh, hindi ka carrier ng presence ni Lord. Pero sa mundo, pag inaayawan ka, carrier ka ng presence ni Lord kasi hate ng mundo si Lord. Di ba? Pag sa trabaho, sa school, naalala ko, may prayer ko, Lord, kahit saan mo ako talin. Naalala ko yung prayer ko na yun. Pumasok ako, papunta ako ng Antipolo, sumakay ako bus. Sabi ni Lord sa akin, wala akong upuan, no? Nasa harapan ako, tabi ako ng driver, sabi ni Lord sa akin, oh, ito na yung prayer mo. Sabi ko, Lord, what the... Pag ganun, kapag nasa iyo talaga si Lord, naririnig mo yung pangungusap niya sa puso mo through Holy Spirit. Sabi ni Lord, tumayo ka dyan. Tayo ko. Kinausap ko yung konduktor. Sir, sabi, pwede po ba akong mag-share saglit lang? Oh, sige, sige. Di ko alam, kinakabahan. Siyempre, di ko alam kung sino yung mga tao na nandoon. Mamamaya, may bumato na lang sa akin bigla doon. Pero tumayo ako. Pero nung nag-share na ako, alam nyo, nagulat ako. Halos, grabe nag-iiyakan yung mga tao sa loob ng bus. Sinishare ko lang yung salvation, ha? Yung ginawa ni Jesus sa cross. Tapos nagulat ako, may isang babae doon sa likod. Yung mata niya, namumugto na parang gustong tumakbo. Parang humihingi ng tulong. Tapos after nun, yung mga tao na nandoon, lahat sila after mag-share, pag upo ko, ang saya-saya nila. So, parang biglang nabago yung atmosphere ng bus. Kasi umaga yun eh. Yung mga tao papasok sa trabaho. Tapos lahat ng bumababa, lumalapit sa akin. Nagpapasalamat sila. Tapos yung katabi ko sa bus, nag-share na ng buhay niya. Alam mo, nak, ganito, matanda na. Pero isipin mo, ganun yung nangyayari. Pag tayo, carrier tayo ng presence ni Lord. Amen? Sinishare ko yun sa inyo para malaman natin na ganun ang kayang gawin. Pag tayo dala-dala natin ng presensya ng Diyos. Amen? Kaya bring back the glory and the presence of God in your life. And let it reflect sa mga tao sa paligid natin. Amen? Tayo ay liwanag ng mundong to. Tayo ay salt and light of this world. We are the salt and light of this world. Hindi tayo salt and pepper. Alam niyo yun? Salt and pepper. Ang alat mo na, ang sakit mo pa sa ilong. Joke lang. Diba? Kasi pag yung pepper daw, parang ayaw sa'yo ng mga... Again, bring back the presence and the glory of God in our life. And number 2, refreshment. Kailangan natin ng refreshment. Hindi pwedeng lagi kang haggard. kailangan lagi tayong nare-refresh. Dapat tayong fresh. Amen? Diba? Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Then Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens. I will give you rest. Take my yoke upon you. Let me teach you, because I am humble and gentle at heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy to bear, and the burden I give you is light." Ano sabi dyan? Come to me. Pag ikaw napapagod ka, nahihirapan ka na, i-stress ka na. Kailangan mo ng refreshment. Kailangan mo ng someone o something na magre-renew sa'yo o magre-refresh sa'yo. Lumapit ka lang sa Panginoon. Ikaw na nagkikerry ng heavy burdens. Diba? Kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Nalala ko nung pandemic,
grabe yung iyak ko sa Panginoon. Tapos habang minimeditate ko to, ang daming tinuro sa akin ng Panginoon. Na, o nga no, isang lapit ko lang kay Lord. Pagpagod ako, minsan, alam mo ito yung reality mga kapatid. Minsan may mga times na, konti na nga lang yung nabibigay mo na oras sa Panginoon, tapos lalapit ka pa ng pagod kay Lord. Pero ang bait ni Lord, kasi binibigyan ka niya ng kapahingahan. Kaya, tatawagin mo pa lang, Lord, tulog ka na. Tama? O, sino na nakaka-experience niyan? Ba, Lord, pagod na. Magpe-pray ka pa lang, pinatulog ka na. Kasi kailangan mo ng rest. Pero, mali yun. Kailangan lumapit tayo kay Lord. Kasi minsan, ano na yun, katamaran na yun, mag-pray. Pero, again, kailangan mo lumapit sa Panginoon para, alam nyo kapag nararanasan natin yung presence ni Lord, sino rito? Ito para sa mga nakaka-experience talaga ng glory ni Lord. Pag ikaw na-experience mong napuspos, hindi ka makatulog. Sino rito nakakaranas nun? Ako, ganun. Kami ni Pastor Hem, dahil magkasama kami sa bahay noon. Pag napuspos kami, tapos kagukwentuhan namin yung nangyari. Grabe, kuya, no? Ganito yung message ni Lord sa akin. Ganito, pares na. Wala na. Hindi kami nakatulog. Inaabot kami ng umaga. Pero hindi kami nang hihina. Ang sigla-sigla pa rin. Di ba? Kasi presence ni Lord yun. Amen? Kasi lumapit ka kay Lord. Daig pa ng isang linggo, natulog ang taong lumapit kay Jesus ng isang araw. Tandaan yan. Ibang version yan. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Kasi danas ko po yan. Totoo po yan sa buhay ko. Minsan pagod tayo kung saan tayo pumupunta, kailangan mo lang presence ni Lord. Kasi kailangan mo, siya nagbibigay ng kapahingahan. Again, tayo pa nagpapahinga, it takes time. Tama? Patulog ka, gawin mo to, gawin mo yan, ganyan-ganyan, okay? Kumain ka ng mga ganyan. Pero si Lord, hindi niya to pinaghihirapan. Ang pahinga, binibigay ng Diyos. Okay? Amen? Gusto niyo yun? Pagod ka, pero ang ibibigay lang sa'yo ni Lord pahinga. Okay? Pag lumapit ka, bibigay ni Lord sa'yo yung pahinga na kailangan mo. Take my yoke upon you. Let me teach you. Sabi ni Lord. Because I am humble and gentle at heart. Sabi dyan, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Sabi dyan, He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Okay? Again, pag nakakakita tayo ng mga green, di ba? Sa Sunken. May dahon pa ba doon? Diba? Pero, di ba, nung pumunta po ako sa Romblon, alam nyo, grabe. Totoo talaga yung Bible. Kasi doon talaga, pag sumigaw ka, babalik lang sa'yo yung sigaw mo. Nag-e-echo lang yung boses mo, walang makakarinig sa'yo. Grabe, tahimik ang maririnig mo lang mga ibon. Tapos pwede kang sumigaw, grabe, gumugulong ako sa damo doon. Ang saya-saya. Sabi ko, grabe Lord, ito yung pahinga. Tapos pagka umaga, doon ako nag-worship ako. Kasi di ako naririnig eh. Gigitara ako doon, kakanta ako. Uy, bahala kayo, wala naman nakakarinig ng boses ko. Walang maiinis. Di ba? Okay lang. Pero alam niyo po, totoo, na sabi dyan, pag tayo lumalapit sa Panginoon, para tayo nagpahinga sa ganung lugar. And sabi dyan, they comfort, di ba? And yung rod and staff ni Lord, di ba? Na yun na nagko-comfort sa atin. Alam niyo po yung rod and staff, yung yung parang payong. Pagpasaway ka, papaluin ka, yung tupa. Pero pagka nahuhulog ka, nahihirapan ka, gaganunin ka sa leeg. Ka rito. Iaangat ka. Ganun si Lord sa atin, alam niyo ba yon? Pagpasaway ka, papaluin ka. Pero kapag ka, nahihirapan ka, hindi rin matiis ni Lord. Kasi ayaw niya na nahihirapan tayo. Totoo yan, yan ang po ang sinasabi ng, kahit nga makasalanan ayaw nila na napapahamak. Kaya, lagi naka-ready yung staff and rod ni Lord to comfort. Amen? Okay, next. Sabi dyan, put again the armor of God. Number 3. Okay, ito po yung tandaan natin. Again, nasa battle tayo. Nasa reality tayo ng battle natin sa spiritual na buhay. Kaya kailangan natin itong ilagay. One time nagpipray ako, pinakita sa akin ni Lord yung itsura pa nagpipray. Alam nyo, grabe. Nakaka-amaze. One time nagpipray ako sa church. Sabi ko, Lord, nagpipray ko lang, Lord,
ilalagay ko po yung helmet of salvation, yung breastplate of... So, alam nyo, maya-maya, pinakita sa akin ni Lord sa mabilisan yung itsura ko. Oh, grabe, ang tangkad ko pala. Sabi ko, ang pogi naman ng... Grabe, talagang... Angas na angas ako kasi ganun ako, ganun ako mag-react eh. Ang angas ko dito, ang lakas ko parang kahit panain ako. Ang ganda. Gold, yung itsura ng plate ko, basta ang ganda, ang galing. Armor talaga. Yan, parang siyang ganyan, pero hindi ganyan. Ganyan lang yung isa, pero pag nakita mo yung itsura, warrior talaga, nakakatakutan mo. Yung parang pag dumaan, patutumba ka. Parang ganon. Gusto niyo yun? Mag-pray tayo. Kasi pa nagpe-pray tayo, sinusuot natin yun. Okay, Ephesians chapter 6, verse 11 to 12. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, and against powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Nakikipaglaban tayo sa spiritual. Tayo nakikipaglaban sa physical. Alam niyo po, totoo po yan. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung ano yung nangyayari sa atin sa physical. Yun din na nangyayari sa spiritual realm. Alam niyo, one time, meron ako encounter na nagkaroon ng deliverance sa church nung time na yon. Tapos, ang nangyari po, yung isang member namin, naggagaganon siya. Para siyang may tinatanggal kasi naggrabe na yung presence ni Lord. Tapos, syempre, ang enemy, hindi niya kayang i-contain kapag naglalabasan talaga yan. Talagang magte-tremble yan sila. Alam niyo nangyari, gaganon yung Tapos, may mga tinatanggal sila sa katawan nila. Meron akong pamangking ko, nakikita niya. May na-vision niya, nakita niya. Hindi niya alam na nandun yung tao na yon Nakita niya lang sa spiritual realm, may tinatanggal siyang mga ahas sa paa niya, sa leeg niya, tapos may mga kadena, yung mga gapo, sa spiritual realm yun Tapos sa physical, ganun na ganun yung ginagawa niya. Nung nati-deliver siya. Same. Kasi alam niyo nangyari, doon ko naintindihan. Grabe Lord, totoo talaga. Nasa spiritual realm ang totoong laban. Kaya we need to prepare. Kailangan mo maging malakas. Kailangan natin totoo to. Kailangan natin isuot yung full armor of God. Yung helmet of salvation, yung breastplate of righteousness. Kasi ito talaga yung totoo. Minsan sa physical, mukha ka lang ganyan. Pero sa spiritual, ay nako, kailangan strong tayo. Amen? Kailangan malakas tayo kasi hindi pwedeng hihina-hina. Again, pag hindi tayo prepared at hindi tayo malakas, hindi natin alam to, magtatalunin lang tayo ng kaaway. Again, panalo na tayo. Pero kailangan pa rin natin to. Okay? Sabi dyan? Ayan. Kailangan natin maging handa against the enemy. Okay? Kasi meron tayong ganyan. Number 4 last, seeking. Okay? Seeking God. Again, ito po yung pinakamahalaga. Hanapin lagi natin ang Panginoon. Kasi, sabi ng salita ng Diyos, Jeremiah chapter 29 verse 13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. After ng lahat ng yan, after ng pag-aantay mo, pag-align sa kalooban ng Panginoon, di ba? At yung re-reload, and itong pinakamahalaga, seek God. Sabi diyan, will you seek me? You will find me. Minsan tayo, hindi natin mahanap ang Panginoon, kasi minsan di natin makatagpo ang Panginoon kasi hindi mo naman talaga siya hinahanap ng buong puso. Alam niyo, si Lord, hindi naman siya nakatingin kung gaano kunot ang mukha mo sa kakaantay sa panalangin. Lord, tasan ka ba? Hindi ganun Si Lord nakatingin sa puso mo. Gaano mo kagusto akong maranasan? Gaano mo kagusto na makita ako? Gaano mo kagusto? Yun ang gusto ni Lord Yung puso mo. Kasi pwede naman tayong sa isip hanapin si Lord. Pero si Lord nakatingin siya lagi sa puso. Sabi diyan, you will find me if you seek me with all your heart. Ang heart mo, yung laging chine-check ni Lord. Minsan nagpipray tayo, alam nyo, ito reality to mga kapatid. Talo ng isang buong araw na nanalangin, nakaluhod.
sa taong nagpe-pray ng buong puso. Alam niyo po, pag tayo nagpe-pray tayo, hindi natin kailangan ng sobrang haba. Totoo yan eh. Kailangan mo lang buong puso. Hindi mo kailangan lumuod na napakatagal. Yes, sa pagbababad sa presence ni Lord. Again, minsan kasi nagbababad tayo sa presence out of religion. Kasi para malaman na nagpe-pray ka. Para masabi mo sa sarili mo na nagpray ako. Pero in reality, mga kapatid, si Lord nakatingin siya sa puso. Kaya alam niyo po, kahit 1 oras ka lang nanalangin, pero buong puso, natutuwa at nakakatagpo mo ang Panginoon. Mag-pray ka nga ng 1 araw, buong araw, 24/7, babad ka, pero hindi ka naman nagsisik kay Lord with all your heart. Hindi mo rin siya makakatagpo. Sayang yung oras. Kaya check your heart. Amen? Puso ang tinitignan ng Panginoon kapag gusto mo siyang makita at maranasan. You will find me if you seek me with all your heart. 1 Chronicles chapter 16 verse 11, seek the Lord and His strength and His face continually. Sabi diyan, longing to be in His presence. Yan sabi sa Amplified, di ba? Paano daw hinahanap si Lord? Paano sinisik si Lord? You are longing to be in His presence. Yun yung longing mo. Hindi mo longing na, Lord, pasagot ng mga panalangin mo. Hindi mo longing na matanggap lang yung mga breakthrough mo. Hindi mo lang longing na sagutin yung mga gusto mong sagutin ni Lord. Kundi ang longing natin is yung presence niya. Kasi wala na pong ibang masasaya pa sa presensya ng Diyos. At wala na pong masasaya pa na maranasan ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? And last, sabi diyan, Isaiah chapter 55, verse 6 to 7, seek the Lord while He may be found. Call to Him, call on Him for salvation while He is near. Let the wicked leave behind his way and the unrighteous man his thoughts. Sabi diyan, and let him return to the Lord. And He will have compassion, mercy on him. And to our God, for He will abundantly pardon. Patatawarin tayo ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang kailangan nating tandaan sa panahon natin ngayon, hanggat nandito tayo sa mundo, hanggat tayo po ay nabubuhay, hanggat nandyan ang Panginoon, matatawag natin ang Panginoon, hanggat natatawag natin ang Panginoon, tawagin na natin ang tawagin ng Panginoon. Seek the Lord habang nahahanap pa natin siya. Kasi kapag natapos na po ang mundo, natapos na po ang lahat ng to, wala na pong ganito. Hindi na po natin mararanasan ng Panginoon pag dumating na siya at hindi tayo nakasama sa kaharian niya. Wala na pong ganyan. Kahit tumawag ka po sa impyerno, tumawag ka na tumawag kay Lord, walang sagot. Kaya sabi ni Lord, seek the Lord while He may be found. Hanapin mo na ang Panginoon hanggat makikita mo pa siya. Okay? And call, di ba? On Him hanggat naririnig ka pa niya. Amen? Hanapin natin ang Panginoon, saliksikin natin ang Panginoon. Alam nyo, ito yung pinaka-conclusion natin, di ba? In short, sa lahat ng to, kailangan lang natin intimacy. Intimacy sa Panginoon. Alam niyo po yung pagsisik sa Panginoon, kaya natin hinahanap si Lord kasi naglulong tayo sa Kanya at gusto nating maramdaman yung pagmamahal niya. And alam niyo, kaya tayo nagsisik sa Panginoon kasi we want more of Him. And sinasabi rin ng salita ng Panginoon sa atin, He want more of you. Gusto rin ni Lord, di ba tayo naglulong, Lord, I want more of you. Pero si Lord, gusto niya rin ng more sa'yo. More time kay Lord, more sa salita niya, more sa prayer, more of you. Kasi si Lord, pag sinasabi natin, Lord, I want more of you, yung ginawa pa lang ni Jesus sa cross, enough na. Amen? Ang tanong na yon ay sa'yo naman. I want more of you. More surrender, more love, di ba? More obedience, di ba? More of you. More na susunod ka. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin ngayon. Amen? Kasi alam niyo po, again, nasa last days na tayo. Hindi titignan ng Panginoon kung gaano kadami yung ginawa mo. Again,
May reward lahat ng mga works natin. May reward lahat ng mga ginawa natin dito sa mundo na paglilingkod. Pero again, at the end, ang magmamatter yung intimacy mo sa Diyos. Ang magmamatter yung love mo sa Panginoon. Pupunta ka sa langit, hindi dahil ikaw ay magaling, kundi pupunta tayo sa langit dahil minahal tayo ng Diyos at mahal natin ang Diyos. Amen. At meron tayo, kasi oo nga naman, di ba? Pupunta tayo sa langit pero wala ka namang intimate relationship kay Jesus. Parang anong sense ng langit? Tama? Anong sense? Kasi si Lord kaya gusto niya ng intimacy sa bawat isa. Kasi pag pumunta ka sa langit, excited ka. At excited si Lord kasi meron kang intimate relationship sa Kanya. Hindi ka pwedeng pumunta sa langit without intimacy sa Panginoon. Pag pumunta ka sa langit, tumarap ka sa Panginoon, tapos wala kang intimate relationship, walang spark, walang joy, walang something special. Kasi yun ang nagpapasaya. Na-excite tayo kasi meron tayong intimacy kay Lord. Amen? Hindi tayo na-excite sa pagbabalik ni Lord dahil natatakot lang tayo na makaligtas sa kapahamakan. Kundi na-excite tayo pumunta sa langit because of Jesus, na meron tayong intimate relationship sa Kanya. Meron tayong longing na, Lord, gusto na kitang makita, gusto na kitang mayakap, gusto ko nang punasan mo yung luha ko, Lord. Di ba? Kasi meron kang intimate relationship sa Panginoon. Kaya tayo nagsisik sa prayer at naglolong tayo na dumating na ang Panginoon. Hindi dahil natatakot na tayo sa mundong to, kundi na-excite tayo kasi makikita na natin si Jesus na mahal natin, hindi pa natin nakikita habang nandito tayo. Excited tayo ma-meet yung totoong nagmahal at yung totoong mahal talaga natin. At si Jesus yun. Amen. And ngayon po, dadako tayo sa ating communion. Tinatawagan ko po yung mga communion servant. Yan. Again, ito po ay para rin ma-remind tayo palagi na, again, kaya si Jesus namatay sa cross para tayo ay maligtas at magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, diba? Gawin natin ito in remembrance kay Jesus. Alalahanin lang si Jesus, hindi po, kundi alalahanin po yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Paano natin aalalahanin, di ba? Alalahanin mo yung ginawa ni Jesus sa cross. Alam niyo, every time na nagtitake po tayo ng communion, ang ginagawa po natin is sinasariwa po natin sa mga buhay natin yung ginawa ni Jesus. Sinasariwa natin sa puso natin na namatay si Jesus sa cross, binigay niya yung buhay niya para sa atin, at namatay po siya para sa atin. Kaya ngayon po, i-remind natin, gusto ko lang pikit tayong lahat, i-prepare natin yung heart natin sa pagtitake ng communion. May gusto sana akong i-share sa inyo, pero sige, share ko na rin dahil misa lang naman ako dito. Alam niyo po ba, sa tradition po ng mga Hudyo, ang pagbe-break po ng tinapay, yan. Pag binibreak po natin yung tinapay, di ba, binibigay natin, ang symbolismo niya ay parang sa marriage. Even doon sa cup, at dito tayo sa cup, yung, kapag ang taong ikakasal pala sa mga Hudyo, parang pag sasabihin mo na, will you marry me? Di ba tayo, dito sa atin, may wedding ring, tama? So, magpo-propose si lalaki sa babae. Pero alam niyo po, sa mga Hudyo, iba. Ang ginagawa nila, hindi wedding ring. Ang ginagawa nila, cup, yung wine. Iinom si lalaki, tapos ibibigay niya sa babae. Iinom siya dun sa cup ng lalaki. Kapag ininom ni lalaki, ay ni babae, yung wine na yon, ibig sabihin, tinatanggap niya. Parang niya nang sinabing, I do. Okay? So, ganun. So, every time, so, diba, very symbolic, diba, yung ginawa ni Jesus dun sa tawag dito sa Last Supper, diba? Na, kaya sabi ni Lord, diba, pag ginagawa natin to, inaalala natin yung ginawa ni Lord. Ibig sabihin, every time na ginagawa pala natin to, para tayo nagre-renew ng vow sa Panginoon. Na, ito, yung cup, this is my cup, diba?
yung dugo ni Jesus ang sumisimbolo, ay, yung katas ng ubas ang sumisimbolo sa dugo ni Lord. Kapag pala iniinom mo yan, di ba si Jesus, nung time uminom siya, tapos pinainom niya sa mga disciple niya. So meaning, parang sinabi, para si Lord nag-propose sa'yo na, will you marry me? Di ba? And we are the church. We are the bride of Christ. Amen. Every time we take, ninatanggap natin, Lord, di ba? We are your bride. Amen. Di ba? So, kaya, pag nagtitake tayo, di ba? Hindi lang basta tayo nagtitake niyan. May covenant yan. At the same time, yan ay, tawag mo dito, yan ay pagsasabi na, yes, Lord. Diba? Ang sweet, no? Kaya, this time, aalalahanan natin yung ginawa ni Lord sa krus 2,000 years ago na para siya nagpo-post sa atin and tinatanggap natin yung kalikasan na yun. Amen. Again, ito yung katawan ni Jesus, yung tinapay na sumisimbolo sa kanyang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ang dugo, ang katas ng ubas na sumisimbolo sa kanyang dugo. At yun po ang sabi ng Panginoon, take this. Diba? Kapag tinake natin ito, tinatanggap mo yung offer ni Lord sa'yo. Diba? Na one day, haharap tayo sa Kanya. Again, para maalala nyo to lagi, pag tinitake natin yung communion, na kapag umarap tayo sa Panginoon, diba? Sabihin, pag umarap tayo kay Lord, di ba, kasalan na yun. Tama? Di ba, kasalan na. Kaya, yun dapat, maalala din natin to. Every time na nagtitake tayo ng communion. Hindi lang sa healing, hindi lang sa ano. Kasi, very intimate po talaga yung ginawa ni Jesus nung time na yon nung sa Last Supper. Very, talaga, He wants more intimacy sa bawat isa. Gusto niya ng intimate relationship sa atin. Kaya niya po ginawa yun. Okay? Again, ito po ay tinapay na sumisimbolo sa katawan ni Jesus. Ang instruction po natin ay kukuha muna tayo. Ganun ba ginagawa niyo rito? Kukuha muna. Then, pipray ka. Okay. Tapos, yan. Sino kakanta? May kakanta naman. Sige. Sige po. Tapos pagkatapos po ng isang panalangin, sabay-sabay po natin kayo. Let's pray. Yes, Lord naman at takilas, Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, sa time, Lord God, na po communion, Lord God, nagpapasalamat kami, Lord God, sa katawan mo, Lord God, sa bread, Lord God, na ito. Lord God, alam nga po namin, Lord God, na itong bread na to, Lord God, na aming kakainin, Lord God, ay nagsisimbolo, Lord God, sa katawan mo. Nagpapasalamat kami, Lord God, sa krus ng Kalbaryo, Lord God, na inalay mo ang inyong sarili, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord God, dahil sa ginawa mo, kami, Lord God, ay napatawad na. Kami, Lord God, ay nalinis na, Lord God. Nagpapasalamat kami sa lahat-lahat, Lord, ng mga ginawa mo, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God. Ikaw, Lord God, ang Diyos, Lord God, ang tanging, Lord God, na pupurihin namin, Lord God, sa aming
sa aming pagsasalo, Lord God, nito. Ikaw, Lord God, na siya manguna at palagit nasa amin, Lord God. Sa iyo lahat ng papurit, pagsamba sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Sige. Ako na lang magpipray sa ating, pray muna tayo. Our Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, marami pong salamat sa dugo mo, Panginoon, na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, dumanak, Panginoon, para kami, Lord, ay malinis sa aming mga kasalanan. And I pray, Panginoon Diyos, sa oras na to, ang sa pagtitake namin na nito, Panginoon, muli naming alalahanin ang paglilinis at pagpapatawad mo po sa aming mga kasalanan. At dalangin ko, Panginoon Diyos, na sa pagtitake namin ito, may magkaroon din, Lord, ng healing sa mga buhay ng bawat isa, sa puso, sa isip, sa katawan, Lord God. And I pray, Lord, na sa pagtitake din namin ito, na para namin, Lord, tinanggap yung pag-alok mo, Panginoon, Lord, sa amin ng kami darating ang araw, Lord, nahaharap kami sa iyo, Lord, para sa great, Panginoon, na wedding na magaganap because we are your bride, Panginoon. Kaya marami pong salamat sa dugo mo na dumanak, Lord, sa krus ng Kalbaryo. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kaligtasan at kalinisan at kapatawaran na ipinaghalo mo sa amin. Lord, marami pong salamat sa pagpapala mo, sa pagtitake namin ito ng dugo mo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. There's forgiveness in the blood of Jesus. There's forgiveness in the blood of Jesus. There's forgiveness in the blood of Jesus. Has washed away my sin. Has washed away my sin. Has washed away my sin. So last na po, let's pray lang. Our Heavenly Father, marami pong salamat sa lahat, Panginoon, ng mga natutunan at sa muling pag-alala, Panginoon, ng ginawa mo sa amin 2,000 years ago. And help us, Lord, to always remind, Panginoon, lahat ng mga ginawa mo sa amin, lahat ng mga pagtatagumpay, lahat, Panginoon, ng mga pagliligtas mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. And I pray, Lord, sa lahat ng natutunan namin, itago mo to sa aming puso, sa aming isipan, Lord God, at magkaroon to ng manifestation and application po sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo, lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.